Yo, what's up mga kasiwi? Welcome back again to my channel. So ito nga pala si Wanda Boy, Bad Boy. Ayan, grabe na naman, galit na naman siya. So ayan na naman, siya na naman ang nauuna sa vlog. So malaki na ulit ang bukol ni Wanda Boy, Bad Boy. Ayan na mga kasiwi, close up natin. Ayan, ang cute niya, oh. Tapos meron siyang nunal sa lips. Ayan, so ayan na ulit si Wanda Boy, Bad Boy dito sa timpla ng tubig na ayan, pina-water change ko siya. So malinaw yung tubig. Tapos ayan, galit siya. Tapos kumakain nga pala yun si Wanda Boy, Bad Boy ng dried tubig packs natin. At siguro dahil doon, hiyang niya. Lumaki ulit yung bukol niya. Ayan. Medyo umbok na. Pero yan na talaga yung sagat ni Wanda. So wala na kasi, malaki na rin kasi siya. So hindi na natin mapapaganda pa yung bukol niya. Di bale kung ganyan na, at least maganda pa rin tignan, di ba mas? Ganyan. Pero next time baka lagyan ko kasi ng flower fern to na sa baba. So nag-ayos nga pala ako dito mga kasibi ng tank. So ito nililis ko na. Stay lang muna na ganito to. Tapos ito din, dito ko nilagay yung grooming. So dito kasi bala ko pag dumami na ulit yung mga RDSS natin at mga HB Blue ko, dito ko na sila ilalagay. So may napanood kasi ako sa ganito pala kalaki, minsan naglalagay sila ng mga 5 pieces ng mga puro male or puro female, ganun. So gagayahin ko na yon. Tapos dito kasi sa baba per pair sana gagawin ko dito soon. Pero dahil nga wala na akong available na isda at iilan na lang sila. So nilagyan ko na lang muna ng mga tigi-isa para lang hindi masayang yung tubig. Kasi mga kasibit, pag iniwan nyo rin yung tank ninyo na na ganito lang, walang isda, makikita nyo katagalan mga 3 to 5 days yung ibaba, yung sa ibabaw ay sa ilalim ng tank may uod na. So yun nga, nagkakameron na ng parasite. So dapat talaga may isda pa din. Tapos regular water change pa rin yung ginagawa ninyo sa mga tank ninyo na walang laman. At mas okay na kasi yung i-drain nyo na lang yung tubig kaysa pamahayan ng lamok, no? So yun yung kasi yung iniiwasan natin doon, yung may mamuhay na lamok. So mahirap kasi, di ba? Mahirap pag tumami yung lamok. So ito yung sa grooming tank natin dito. Ito yung mats ko na male na HB Blue. So ni-stay ko na lang siya dito muna kasi yung asawa na ito, yung female HB Blue ko na ito, pregi pa, pakita ko mamaya. So waiting ako sa pag-drop niya, tapos papahingahin ko siguro ng mga less 5 days kasi babalik ko yung male na to, pati ito. Actually dalawa sila dyan. Ayan pa yung isa. Ayan, ito yung madalas na nasasama ko sa aking TikTok. Ayan, siya yung madalas ko napopost kasi sobrang ganda ng tail niya, lapad, pati na pantay yung kulay ng tail, yung dorsal sa caudal niya. Talagang blue siya. Ayan mga CB. So ito mga CB, no, ito naman RDSS din dito. Ayan. Ito, lalagay ko na lang din dito muna para hindi pa mahayan ng lamok. Kasi ito mga CB, no, dahil nga ang tagal nung MSSBT ko mag-drop ng fry. So nakakainip kasi ang tagal na nila dun sa meetup, wala pa rin ako nakikitang fry. Kasi ito lang din yung mail ko, ito lang din yung mail Ito, so naglagay ako ng pair. Itong female na ito yung pinakamaliit na delta rin yung tail. So ito muna yung pinili ko. Ayoko munang bulabugin yung mga female na malalaki doon kasi hiyang sila dun sa may tab. So ito muna yung pair na nilagay ko dito. Tapos ito ito yung isa sa materials ko na ginagamit. So nilagay ko muna dito kasi ginawa ko munang pair dito yung breeder na to. Ayan, pair muna to kasi baka ma-stress yung female natin kung dalawa pa sila, di ba? Kung dalawa pa silang male. So yun nga, nagtanggal muna ako ng isang male. Tapos ito kasing female na to, meron na tong first batch. Pero konti lang yung nakita kong lumalawit yung hinarvest ko. So mga 6 lang. Mga 6 lang yun. Papakita ko mamaya. Tapos ito naman si HB Blue natin na nag-room ko na preki na. Hinihintay ko na lang din talaga mag-drop. Itong female na to is blue talaga yung tail niya. So bihira sa female din yung nakikitaan talaga natin ng pagka blue tail. So ito blue tail talaga na delta. Talagang delta talaga yung tail niya. Napakaganda yan. Kaya siya yung mag-iisa ko na ng breeder ng So hinintay ko mag-drop to. Alaga na lang sa akin to sa water change at
hindi ko masyadong binubusog para sobrang healthy yan. Sobrang maganda yung swim niya. Healthy yung swim niya mga kasibi, no? Kita nyo naman, di ba? Maganda yung langoy. Healthy, ayan. Sobrang aggressive din pag nakakita ng, ayan, nakala pagkain, papakainin siya. Ayan. So, dapat observe nyo din yung mga gapi nyo, yung mga breeder nyo. Dapat healthy pa din yung swim para hindi naman sayang kasi kung kailan pabuga na, di ba? Ako pa magkakasakit. Ayan. Tapos ito naman, buntis na tong dalawa dito. Buntis na to. Ayan, buntis na to. Ayan, tinutuka pa yung daliri ko. So, ang laki na nila. Mga big mom na rin sila halos. Ayan, tinutuka yung daliri ko. Tapos, ayan, buntis na yan. So, ito, hinihintay na lang din. Naghihintay na lang ako dito sa pag-trap na ito. Dalawang female na to. Ayan, sana makapag-trap na rin talaga, no? Para meron na akong paglagyan dito sa mga tanks na available. Ayan. Tapos, ito kasi yung materials na male. Itong male na to kakaiba. Ayan. Kakaiba sila. Ayan, no? Ito buo yung pattern na half moon talaga. So ito yung tinabi ko. So kukuha ko ng magiging kamukha nito na may dito sa dalawang female na to soon para ayun nga, no, ma-maintain ko yung ganito kagandang male. Ayan, saka female. Ayan. Tapos dito naman mga kasibi, ito yung mga pinapalaki ko ng Decap BBS. So mahigit 15 days, 16 days na ata to sila. Ayan, so okay naman. May dalawa lang na naiiwan talaga yung laki. Pero the rest yung iba is magkaka-same na ng halos ng size. Ayan. So ayan, gutom na sila. So kakapakain ko lang kanina kasi yan ng BBS. Bale ito naman, 5 days old na RDSS. Ito yung anak nung ano, nung line 1 natin na RDSS. Ito yung anak. So 5 days old pa lang to. So, mga nasa 6 lang sila dito guys. Ayan, mga nasa 6 lang. 6, tama, 6 lang. Ayan, so binalaglagan ko sila dito. Ito, binibibs ko to mga live food BBS. Pati itong batch nung, ano natin dito, HB Blue Friday. Ninahatch ko din to ng, binibigyan ko rin to ng mga live BBS. Ayan, so ito malaki na. Nasa ano na to. Sa ilang days na din to. Ayan, so ayan, pinapalaki ko lang talaga sila. So, alaga lang dito talaga sa water change. Tapos, bomba-bomba rin talaga ng BBS mga kasibi. So, habang bata pa, kunin muna natin yung size. Ayan. Saka, binababaan ko na yung tubig ko. Ayan. Konti lang talaga yung tubig. So, water change ako mamaya para ma-maintain yung quality ng tubig natin mga kasibi. No? So, yun mga kasibi, no? Lagi nyo rin talagang obserbahan yung quality ng tubig nyo. Malalaman nyo yun sa mga gapi nyo kung okay pa ba yung langoy, kung stress ba sila, nananahimik. Dapat healthy, parang ganyan, aggressive, healthy, malikot. So yun, parang laging gutom para malaman din ninyo yung quality ng tubig nyo. Nasa behavior din yan ng gapi. Doon nyo rin malalaman. Mga sign din, doon nyo malalaman. So pag pangit na, siyempre ang gagawin, dapat mag-water change na para all goods na ulit yung water quality nyo. Ayan, at para hindi magkameron ng parasite at lumaking healthy yung mga alaga nating fish. Ayan mga kasibi. So dito mga kasibi, no, ito nga napakita ko na to, no. Ito gustong gusto ko to eh. Ayan, so ito yung babalik ko din soon sa breeder natin na Delta. So kasi first batch pa lang yun eh. If ever na magbuga na yung female ko na HB Blue na malaki, magiging first batch pa lang yun eh. So babalik ko to para magkameron pa ng second batch. Ayan. Tapos hiwa-hiwalay, kagaya niya, magkahiwalay yan. Magkaibang parent yan eh. Namatay na rin kasi yung breeder kasi actually tatlo tong breeder ko ng female HB Blue na to. Tatlo yan. So namatay lang yung dalawa bago mag-trap. Pero buti nga ayun, 'di ba, napag-trap. So ito yung pinakamalakas, ito yung pinakamalaki din. Saka yan, ito yung pinakamalaking tiyan na magbubuga at sobrang delta. Ayan. Tapos dito naman mga kasibi na, ito yung ano ko, mga MSSBT na female. Ayan o, lalaki talaga nila. Saan? Wala, ayan o, lalaki o, kita nyo ba, diba? Ang tutulid, siguro hindi makatusok yung male. Ayan, so kung sino merong MSSBT na solid, siguro bibili na lang ako at ibang gaho dito. Kasi sayang eh, ang healthy nila dito, tapos sobrang laki o, big mama na o. Ang daliri ko o, mga big mama na to eh. At di sila na bubuntis, no, kasi isa lang yung male natin. Kaya nga naglagay na ako ng pair dun sa male grooming tank para yun nga, ma-testing na
mapag-breed na. Kasi ito na lang yung gold ko. So wala na, nawawala unti-unti yung gold natin. Pero soon kapag may time, makabili na rin ako ng breeder. Kasi ito kasi dito sila nakalagay, diba? So binabaan ko na lang. So may naiwan pang dalawa. Maliit, parang fry eh. Hindi naman fry, grow out na. Yung dalawa pa dyan. So dito wala na rin naman mga CB, no? Naka-close na muna. So dito din, yung mga naka-close na. So yun na yung update natin mga CB, no? Kasi magpapakain pa ako ng aking live BBS. Ayan. So wait lang, pakita ko muna kung paano ako sa inyo maglapag sa kanila ng BBS. So ayan. Kita diba mga CB, gumagalaw, diba? So dito tayo maglalapag ng ating live BBS. Ayan. Sige, kain mga alaga. Ayan. So kulang pa yan kasi mamaya bombahin ko pa yan. Kasi ito kasi decapsulated yung project ko dito eh. Ayan. Tingnan natin yung pagkakaiba kasi ito pin ko nahahabol na yung size na ito eh. Ito binibibs ko to, kailangan ko ito ibibs kasi ito pala yung fry ng aking RTSS. Ayan. So yun lang mga CB, no? Yun lang yung vlog natin for today. At ito si Wanda Boy Bad Boy. Ayan. Kumain na rin yan. Tao sa dry tubig eh. So yun mga CB, no? Kita-kita na lang ulit tayo sa next update ko dito sa aking channel sa CB Gabby Vlog. And shoutout sa lahat ng sumusuporta at solid na viewers natin dyan. Peace, yo, bye-bye.